Una-una, siyempre, humaharap siya ng maraming kaso ngayon, kasama yung qualified human trafficking at yung sexual abuse against children. Sa palagay namin, ginagamit lamang nila yung prosesong electoral para i-cover up yung mga hinaharap niyang mga kaso. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Purnada ngayon ang kandidatura nitong si Quiboloy at magiging pangarap na lang ang kanyang pagtakbo bilang isang senador sa darating na halalan. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil ito lamang pong nakaraang araw, nag-hain po ng petisyon sa Korte Suprema itong Labor leader at senatorial aspiring na si Atty. Sani Matula. Laban dito kay Quiboloy, ang sinasaad po ng petisyon na ito ay ideklarang nuisance candidate si Quiboloy na hindi raw ito karapat-dapat na tumakbo bilang isang senador. Anyway, para po sa karagdagan pang mga detalye ng sinabi ni Atty. Matula, panoorin po natin ito. Ngayong araw na ito ay final namin yung petisyon namin sa ilalim ng Rule 64 in relation to Rule 65 laban sa Commission on Election dahil sa pag-dismiss ng aming petisyon to declare Apollo Quiboloy as a nuisance candidate. Yung argument kasi ng COMELEC ay hindi na pwedeng isama yung petition for cancellation of certificate of candidacy doon sa nuisance candidate na petition. Kaya sabi namin, related naman yung dalawa sa aming petition. Kaya palagay namin ay dapat pinagyan yung aming prayer for the declaration of nuisance candidate ni Quiboloy. Una-una, siyempre, humaharap siya ng maraming kaso ngayon, kasama yung qualified human trafficking at yung sexual abuse against children. Sa palagay namin, ginagamit lamang nila yung prosesong electoral para i-cover up yung mga hinaharap niyang mga kaso. Yun din ang opinyon ng DOJ na nagsampa sa kanya ng kaso sa regional trial courts. Kaya dapat lamang hindi siya maging kandidato, kaya being lawmaker siya eh. So, yung mga lawmaker natin, lawbreaker, hindi yan katatanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At saka, isa pang punto dito, yung pag-disqualify sa aming mga kasama sa partido, katulad ni Zubair Mustafa, no? Diniklara ng COMELEC na nuisance candidate. Si Mustafa, isang kilalang leader ng mga Muslim, isang sultan sa Marawi, walang kaso, pero dinisqualify ng COMELEC. Kaya palagay namin ay unfair naman yan at violation sa Equal Protection Clause. Si Quiboloy na indicted, si Zubair hindi. Mabuti na lamang ay kahapon ay mayroong TRO laban sa pagiging nuisance ni Zubair na deklara ng Korte Suprema at siyempre ay ibabalik siya sa listahan ng baluta, no? Babalik siya sa baluta. Kaya we welcome that decision of the Supreme Court. Sir, yung petition nyo dito is appealing yung decision ng COMELEC na hindi nuisance si Quiboloy, tama? Hindi, gusto namin deklara na nuisance si Quiboloy. Yung decision ng COMELEC. Gusto namin na i-reverse ng korte ang desisyon ng COMELEC. At isa pa dyan ay gusto namin nga i-consolidate yung kaso ni Quiboloy at yung kaso ni Zubair kasi sa tingin namin mayroong violation of the Equal Protection Clause ng ating Constitution. Sir, why nuisance na? Why nuisance? Unang-una wala siyang, palagay namin wala siyang interest talaga na tumakbo. On the last day of filing na siya nag-file. Tapos ay may mga kaso siyang hinaharap na napakalaking kaso. Sa palagay namin ay smokescreen niya ito para yung mga kasong kanyang hinaharap ay matabunan. So, yun ang aming teorya at sana suportahan kami ng Korte Suprema.
We cannot make a lawbreaker into a lawmaker. So, paano yun? Di ba COMELEC dapat ang magde-declare ng nuisance? So, parang in effect, pwede bang ang Supreme Court ang gumawa ng tapos sila yung magde-declare ng nuisance? Maaari po kasi sa ilalim ng Rule 64 in relation to Rule 65, ang Korte Suprema ay mayroong power to review the decision of the COMELEC within 30 days from the promulgation of the last decision. Kasi medyo baliktad yun dito kasi yun sa isa, yun nga, dinedeclare na nuisance. Oho. Pero ito, yun nga. Just the same pwede. Palagay namin sa under sa Article 69 o Rule the COMELEC has the power to declare a candidate nuisance. Pero sa aming palagay, hindi dapat si Subair ang ma-declare na nuisance, walang kaso, ano? At kilalang Muslim leader, dapat si Kibuloy ang ma-declare na nuisance. Kasi may hinaharap siyang kaso at palagay namin ay kino-cover up lamang niya yung mga seryoso mga kaso na hinaharap niya. At ginagamit ang electoral process. So it's a mockery of the electoral system. So, kasi di ba yung grupo niya yung ginamit? Yung grupo yung ginamit ni Kibuloy? Yung binanggit niyo rin po ba yun? Kasama po ba yun? Nabanggit yan na ginamit yung aming kaso sa proceedings sa COMELEC, nabanggit din yan. At sabi nga namin hindi otorisado ang pag-file ng kandidatura ni Kibuloy sa ilalim ng WPP. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang dahilan nitong si Attorney Sani Matula. Mga kabunyog, nakikilala po ba ninyo itong si Attorney Matula? Kung maaalala po natin, di ba yung party list nitong si Matula na Workers and Peasants or WPP ay ginamit noon ni Kibuloy bilang isang party list group para sa kanyang Certificate of Nominations or CONA na walang endorso or hindi alam ni na Matula. Anyway, ito po, panoorin po natin itong nakaraan pang balita. Samantala, itinanggi naman na ni Attorney Sani Matula ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni KOJC Leader Apollo Kibuloy na isinumitin nito kasabay ng kanyang COC filing kahapon. Ayon kay Attorney Matula, hindi sila pumirma sa grupo ni Kibuloy sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may dalawa daw na grupo aga na nagsumite ng signatory sa ilalim ng nasabing partido sa kanilang ngayong law department. Kaya reresolbahin ng komisyon kung sino sa dalawang faksyon ang karapat-dapat na pumirma sa CONA ng religious leader. Yan mga kabunyog, kahit noon pa lang sa pag-file ng kanyang candidacy sa pagkasenador, grabe na ang pangdaraya, kaya talagang hindi ito karapat-dapat maging isang senador at tama lang na madisqualify itong si Kibuloy sa dami ba naman ng kasalanan niya sa batas. At yung pangbababoy niya sa kanyang mga naging biktima. Kaya dapat mabulok ito sa kulungan. At huwag nang payagan na tumakbo sa halalan. Para ano? Para takasan ang kanyang mga ginawa. Hindi pwede yan. Dapat mabulok siya sa kulungan. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin ito, mga dahilan kung bakit nararapat na madisqualify si Kibuloy. Isinawalat ng 5 babaeng nagsumbong sa pulisya na mula pagkabata pa lang ay naabuso na umano sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dyan, may banta pa raw sa kanilang buhay mula sa mga tinatawag na Angels of Death kung magsasalita sila. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Diyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday,
Victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesday, and so forth up to Sunday. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their fate. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Alam mo, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel death to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ko pa, I did not deal with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 minor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. So tanong natin sa ating mga kababayan, maaatim ba ninyo na magkaroon tayo ng isang senador na ganito? Isang manyak at rapist. Isang kahibangan kung ito ay manalo bilang isang senador. Kaya dito sa ginagawa ni Atty. Matula, suportahan po natin ito. Dapat i-disqualify si Kibuloy sa pagtakbo sa Senado at mabulok na siya sa kulungan. No to all Duterte allied. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.